Have you ever heard of this guitar solo? Well, so yan sa mga guitar solos na madalas kong marinig sa iba't ibang social media platforms nowadays. Kaya naman sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba tugtugin ang guitar solo ng Sunkist Lola's Basilio. Ako si Zai, and without further ado, let's get started. Para hindi kayo malito and maintindihan nyo yung flow ng guitar solo, hatiin natin siya sa 6 different parts. Let's go! So, ilalagay natin yung daliri natin dito sa 7th fret ng 4th string, then slide tayo papunta dito sa 9th fret. Parang ganun. Isa pa. Yan, parang ganyan. Then, ang gagawin naman natin, kasi ang next nun, ganun. So, ang gagawin natin, after ng slide, ipipick natin itong 3rd string ng 7th fret. Parang ganun. Then next, sa 9th fret, slide to the 11th fret, gamit yung 3rd string. Parang ganun. Then, balik tayo dun sa 7th fret. So, mag-start tayo sa 9th fret to the 7th fret gamit yung 3rd string. Parang ganito. Parang ganun. Ayan, parang ganyan. Okay, pagsamahin muna natin siya bago natin ulit i-move to the next, diba? Parang ganun. Then, ipipick natin itong 4th string ng 9th fret. Ayan. So, meron na tayong part na ganito. Then, balik tayo dun sa 3rd string ng 7th fret. Parang ganun, diba? Then, ipipick naman natin itong 3rd string ng 9th fret ulit. So, meron na tayong ang second to the last na step is yung isa-slide ulit natin itong string, 3rd string, slide natin from 7th fret to the 9th fret. So, parang ganito. So, all in all, meron tayong ganito. Then, last is ipipick naman natin itong 9th fret tsaka 11th fret gamit yung 4th string. Then, bababa tayo ng beat dito sa 7th fret. Gamit naman yung ulit pa rin, yung 4th string pa rin, of course. Parang ganyan. So, all in all, we have okay, let's move on to the next. So, punta naman tayo sa second part. Bali, ang second part naman is magiging strumming pattern naman siya. Imbes na picking, magiging strumming naman. Bali, parinig ko una ulit sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung paano nangyayari yung strumming pattern na tinutukoy ko. Ganun. Bale, ang
tinatamaan lang nating string is yung 3rd and yung 5th string. So, as you can see dyan sa camera, looks like tinatamaan ko din yung 4th, pero ang ginagawa ko dyan is parang pinapalm mute ko siya. So, kailangan nating ma-strum yung 3 string na to nang hindi napapatunog yung 4th string. Bale, ang trick dyan, i-press nyo yung 3rd string and yung 5th string, ilapat nyo tong, ayan, parang ganyan. Ilapat nyo tong fingertip nyo, yung flash ng fingertip nyo, dun sa 4th string, para magkaroon siya ng palm mute effect. Ganun. So, parang ganito. So, ulitin ko yung strumming. Parang ganun. So, ito, paparinig ko sa inyo yung single picking nito. So, ito yung 4th string. Hindi ko siya tinatamaan. I mean, tinatamaan ko siya pero hindi ko siya napapatunog. Ayan. Then, ito na. Ayan. So, ganun dapat yung mangyayari pag ginawa nyo tong part na to. Medyo tricky, pero pag ginawa nyo siya, madali lang naman siya. So, ulitin ko. Parang ganun. So, ang first step natin dito is ilagay natin yung ring finger natin dito sa 3rd string ng 12th fret and yung ating index finger dito sa 5th string ng 10th fret. So, pagka-slide natin, papunta dapat tayo dito. Dito. Tsaka dito. Parang ganun. So, mapupunta dapat tayo dito sa 14th fret. Itong ring finger natin. Then, yung index finger natin is mapupunta dapat sa 12th fret. So, demonstrate ko sa inyo para mas makita nyo. Parang ganito. Parang ganun. Bala magiging pattern. Ganun. Yung magiging ano niya. Parang ganun. Then, magda-drop tayo ng beat dito sa 7th and 9th fret. Gamit pa rin yung same string na ginagamit natin kanina. Yan, parang ganyan. Then, mag-shake tayo ng konti papunta dito sa 11th fret. Parang ganun. Pero babalik pa rin tayo dun sa 7th and 9th fret. Parang isi-shake lang natin siya ng mabilisan. Parang ganito. Parang ganun. Then, last is ito naman. Ito naman. Ito is 5th string. I mean, tama, 5th string ng 3rd string. Tapos, 5th fret and 7th fret. Bale, ang maging kalabasan niya. Parang ganun. O, ganito siya. So, yung second part nito is dalawang string lang talaga yung ginamit natin. And all throughout the second part. Okay, so move on tayo sa next part. So, dito naman tayo sa third part. Bale, ang magiging solo natin is ganito. Parang ganon. Medyo may kabilisan ng konti, pero if iintindihin natin yung mismong parang tabs nung solo, madali na lang siya para sa inyo. So, babagalan ko lang. Isa pa. So, para magawa natin yung part na yun, ang una nating ipa-pluck is yung second string ng 12th fret. Parang ganun. Then, punta tayo sa 10th fret. Gamit pa rin yung second string. Parang ganyan. Then, next natin na ipipick is yung third string ng 12th fret.
Kasi ang magiging flow niya is parang ganito. Parang ganun. So, meron na tayong ito. Ito. Tsaka ito. Ba? Then, mag-hammer on tayo dito. From the 9th fret to the 11th fret, gagamitin natin tong 3rd string ulit. Mag-hammer on tayo from 9 to 11. Parang ganun. Parang ganyan siya. Okay. So, meron na tayong ayun yung kasunod nun. So, paano yun? So, parang ang ipa-pluck ulit natin, i-hammer on ulit natin is yung 9th fret and then papunta dun sa 11th fret gamit pa rin yung 3rd string. So, parang ganito siya. Then, ulitin natin. Then, bitaw tayo. Dito sa 9th fret gamit pa rin yung 3rd string. Go. Ulit. Parang ganun. Then, pick natin tong 4th string sa 12th fret. Yan, parang ganyan. Yan, so all in all, meron na tayong then, balik ulit tayo dun sa pag-hammer on nung 9th fret tsaka 11th fret gamit yung 3rd string. Then, same frets, but different string naman ngayon. Gamitin naman natin yung 4th string. So, bale, bago yun, gawin muna natin to. Then, yung sinasabi ko naman kanina na same frets, but different string is ito naman. Parang ganyan. So, all in all, meron na tayong then, balik tayo sa 9th fret gamit yung 4th string. Pick natin yun na isang beses lang. Parang ganyan. So, meron na tayong then, pagtapos nun, slide tayo papunta dito or pababa dito sa 7th fret. Gamit pa rin yung 4th string. Parang ganyan. So, all in all, we have so, let's move on to the next step or the next part. So, after nung 3rd part, dito naman tayo sa 4th part. Bali, paparinig ko ulit muna sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung paano siya nag-flow. So, paano yun? Ganito gagawin natin. Since nag-drop beat kayo dito sa 7th fret, gamit yung 4th string dun sa 3rd part, ang gagawin na lang natin is ipipress natin itong 4th string, tsaka itong 3rd string sa 7th fret. Parang ganun. Parang ganyan. Then, pick natin itong 9th fret, 3rd string. Then slide tayo papunta sa 11th fret. Then drop beat tayo dito sa 3rd string, 7th fret. So, all in all, meron tayong ganito. Parang ganon. So, para mas makita nyo, ganito yung ginagawa ko dito sa 7th fret. Itong dalawang string yung tinitipa ko. So, ito yung ginagawa ko dun sa dalawang string kanina na sinasabi kong ipipick natin ng parehas. Then, ganito siya pag naka-separate fingers. Parang ganyan. Ayan, parang ganyan. Ah. So, meron na tayong ganyan. Then,
ipipick naman natin itong 4th string dito sa 8th fret. Then balik tayo sa 7th fret, 3rd string. Parang ganyan. So all in all, meron tayong ganito. Then pick ulit natin itong 3rd string dito sa 9th fret. Then slide tayo dito sa 10th fret gamit yung 3rd string pa rin. So all in all, meron tayong ganito. Correction lang, dito pala sa 9th fret tayo after nitong part na 'to, diba? After nito, so all in all, we have so pagkatapos niyan, ano yung magiging next na step natin? So katulad ng ginawa natin dito sa 8 tsaka 7th fret, iaangat lang natin yung note papunta dito sa 10th and 9th fret. Then pluck natin yung 11th fret, 3rd string. Then 12th fret, 3rd string. Parang ganyan. So all in all, we have parang ganyan. So let's move on to the 5th part. So, dito naman sa 5th part, medyo mahaba-haba lang yung part na to. Pero, kakayanin nyo naman kasi medyo mabagal lang din yung tempo nung kanta. So, parinig ko muna sa inyo. Para magawa natin yon, ganito gagawin natin. Dito tayo sa 1st string. 1st string sa may bandang 9th fret hanggang dito sa 10th fret and dito sa 11th fret. So, ang gagawin natin, dito muna tayo sa Ayan. Nakikita po ba? Ayan. So, dito muna tayo sa part na yan. So, ang gawin natin ganyan. 9 and 10 ng 1st string. Bale, 3 picks siya. 1, 2, 3. So, ang kasunod nun is ganito. Ito naman tayo. 2nd string ng 10th fret. Then, susundan siya ng 3rd string ng 11th fret. Then, ulitin lang natin yon. But this time, kasama naman itong 3rd string ng 9th fret. So, ganito siya. Then, baba tayo. Papunta dito sa 7th fret. Ganyan. So, all in all, meron tayong ganito. Ulit natin yon. Then punta tayo dito sa 12th fret ng 1st string. So after nun, dito naman tayo magfo-focus sa 12th fret. Sa higher notes naman tayo, sa may lead part. So slide tayo papunta sa 14th, then 15th. Ayan. Then, 2nd string ng 12th fret. So, parang paganto siya.
kasunod kasi nun is pag ganito, di ba? So, pag ganon. So, bali ang magiging sequence niya is 12 to 14th, then 15th fret ng first string, then second string ng 12th fret. Ganyan. Bale, magano naman tayo. Pick ulit natin to ng second time. Then, first string ng 10th fret to 12th fret. So, all in all, meron tayong ganito. So, meron tayo. So, ang next nun is pag ganito naman. Ito naman tayo sa 11th fret ng second string. So, paparinig ko ulit sa inyo. Then, pwede nyo naman din ulit sabayan if you want to. So, pag ganun siya. So, ganun yung magiging kasunod niya. So, after natin ng ganitong part, pick natin yung second string ng 12th fret. Then, slide tayo papunta sa 14th. Then, balik ka sa 12. Then, hammer on sa 14 ulit. So, medyo tricky siya. So, ulitin ko sa inyo. Then, go back to the 12th fret, second string. Then, last note is yung 10th fret, second string. So, dito sa part 5, all in all, meron tayong okay, so let's move on to the last but not the least part, part 6. So, dito sa part 6, para lang siyang inulit na part 5. Pero, compare mo sa part 5, mas maikli yung part 6 kaysa sa part 5. So, parinig ko muna sa inyo kung paano siya nangyayari. So, paano yun? So, para magawa natin yung part ng solo na yon is, uulitin lang natin yung 2 lines dun sa part 5, which is yung ang mabago lang is itong first string, isa-slide natin siya papunta rito sa 14th fret. Parang ganyan. Ayun na. Ayan, parang ganyan. Parang ganito po. Ayan. Kita nyo na. Then, balik tayo sa 12th fret ng first string. So, parang all in all, meron tayong then, second to the last is itong hammer on from the 10th fret to the 12th fret. So, balik lang tayo dyan. Then, last is ito. Bale, ang ginawa ko dun is itong first string, hinammer on ko siya papunta dito sa 12th fret. Itong first string, hinammer on ko siya from the 10th fret to the 12th fret. Then, second string naman tayo, 12th fret. Going down to the 11th fret. Ayan. So, all in all, for the part 6, we have
I hope may natutunan kayo at if nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to drop a like and subscribe. Comment nyo na rin kung ano yung mga kantang gusto nyo gawa natin ng tutorials. Once again, ako si Zai. Keep playing, keep grooving.